Kawawang Vice President, pinagtatawanan ng buong Pilipinas. Masyado kasing nagmagaling doon sa napakadali daw magpadala ng eroplano. Unang-una, kinumpara niya yung sitwasyon dito sa COVID at doon sa sitwasyon sa digmaan. Magkalayo at ibang-iba yung sitwasyon. Noong sa COVID, hindi po sinara ang airspace. Pero dito, sa digmaan, nagsara po ang mga airports at ang airspace. Pero ngayon, kung nagbabasa lang ng balita si Sara Duterte, ilang araw na po na may mga nakauwi ng mga Pilipino na galing dyan sa digmaan. Kaya lang, mas pinili kasi ni Sara Duterte na magbida-bidahan. Ang nangyari tuloy, laughing stock siya ng buong Pilipinas. Ewan ko na lang kung paano ipagtatanggol ng mga DDS yan. Sa bagay sa mga DDS, ang mali ginagawa nilang tama. So bahala kayo sa buhay ninyo. Basta ngayon, naging katatawanan po yung inyong presidentiable sa 2028. Yan ang gusto maging presidente ng mga DDS. So ano naman kaya ang masasabi ng ating mga kabataan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran na mostly ang kapalpakan ay galing sa mga DDS? Ito nga po yung sinabi ni Sara Duterte. Napakasimple lang magpadala ng eroplano kung mayroong gustong kunin o iligtas. Na binara siya ni Marie Chris Manalo. Madali lang para sa iyo na magpadala ng eroplano dahil tanga ka. Kinumpara mo yung panahon ng COVID sa nangyayari sa Middle East. Nung COVID, madali lang magpadala eh. Ngayon, makakapagpadala ka ba kung maraming missile ang nagliliparan sa langit? Magkaiba ang giyera at pandemic, Sara Duterte. Kaya tawag sa'yo, bobo. Masakit man, pero totoo naman talaga. Nako, alam niyo itong mga salitang ito na galing sa ating mga kabataan. Kung ako lang, hindi ko po masasabi. Hindi ko diretsang masasabing bobo si Sara Duterte kahit na yun po ang aking pakiramdam. Pero dito sa ating mga kabataan, talagang an eye for an eye sila eh. Dahil kung paano nila lait-laitin at balahurain ang ating presidente, ito mga kabataan natin ang lumalaban para kay President Bongbong Marcos. At dahil sa digmaan na yan, nagpakalat ang mga DDS ng false information na titirahin daw tayo ng Iran at uunahin yung mga EDCA. Banat nga ni Banat Bay eh. Ina mo BBM, dapat alisin mo na EDCA sa Pinas. Ipapahamak mo mga kababayan natin. Ito po yung fear-mongering ng mga DDS. Tinatakot nila ang ating kapwa Pilipino na tayo daw ay gegirahin ng Iran. Sagot sa kanya ni Mike Calabino, takot na takot. Wala na kayong maisyo kay BBM. Kung lahat ng military base ng US titirahin ng Iran, mauuna muna ang South Korea, Japan at Taiwan. Pag yan tinira ng Iran, ibig sabihin, kasunod na tayo. Kaso, ang tinitira ng Iran, US military base, yung malapit sa kanila. Sa sobrang daming military base ng US sa mundo, bago patirahin ng Iran lahat yun, pulbos na ang Iran. Kasi lahat ng bansa na tinira nila ay gaganti. Nanonood naman ata kayo ng balita, mga iyakin na kayo, duwag pa kayo. And for the information of Banat Bay, ang EDCA po sa Pilipinas ay hindi pag-aari ng Amerika. Mag-Google din naman, mag-research din. Hindi yung puro pananakot at false information ang pinapalaganap ninyo. Well, sa bagay, hindi naman kayo tatawaging DDS kung hindi kayo mga fake news peddlers. Tuloy ko, panakot naman ng iba. Magkaka-World War III na daw. Tulad ni Kiko Barsaga nung sinabi niya, World War III na! Wala pa rin nakulong sa flood control. O, kita ninyo? Magaling talang magbulid ng kasinungalingan at mga fake news itong mga DDS. Sinagot siya ni Nicky Fuentes, World War III na daw, sabi ng tanga na bobong congressman. Ha ha ha! Alam mo ba pag sinabing World War, nakikipaggera ba ang Pilipinas sa China or sa ibang bansa na malapit sa atin? Di ba hindi? Nakakapag-post ka pa nga eh. Kung World War III na, baka nasabugan ka na ng missile, gunggong. Wala naman kayong ma-issue. Pangbugok na naman issues nyo. Wala daw nakulong sa flood control. Ano ka, bulag? Wala ka bang TV? Nakakapag-Facebook ka nga eh. Dapat alam mo. Gunggo.
Ako ilang beses ko nang narinig na tinawag si Kiko Barsaga ng gunggong. Sabagay, wala po sa kanila yan. Hindi tinatablan ng hiya yung mga yan. Basta ang sa kanila, makapanira sila ng gobyerno natin. Makapagpalaganap sila ng fake news. Satisfied na po sila yan. Yung feeling na nakaisa sila. Yung pakiramdam na ang tali-talino nila. Pero lumalabas po ang kanilang mga kabobohan. Ayan, nasabi ko na tuloy. Kabobohan talaga ng mga DDS. Punta naman tayo dito sa abogado nilang maingay. Yung parang ibon, ito po si Attorney Respicio. Nung sinabi niyang ang pinakamalaking scam sa Pilipinas ay ang ating gobyerno. Ganyan po magsalita yan. Na sinagot naman ni James Lopez. Sabi ni James, mali ka. Kahit kailan, hindi naging scam ang gobyerno. Ang mga nakaupo sa pwesto sa gobyerno ang scam. Katulad ng mga kaalyado mo, si Sara Duterte, walang project para sa Pilipino. Scam yun. Marcoleta, 2,000. Scam yun. Cayetano, 10,000. Scam yun. Robin Padilla, useless. Scam yun. Bongo, contractor pa ang pamilya. Scam yun. Si Bato de la Rosa, pumapatay ng inosente imbis drug lord at wala siyang kwentang senador. Scam yun. Tandaan mo, hindi ang gobyerno ang scam, kundi yung nasa pwesto. Attorney ka kung tawagin, pero mukhang scam ka din. Well, ito po binabasa ko, pwedeng-pwede yung i-fact check kung totoo ang mga sinasabi ng ating mga kabataan. Punta naman tayo dun sa mga ex-marines na nagtatago na daw. Oy, nabasa nyo ba yung parang script ni Mike Defensor na sinabi ng isang ex-marine, kailangan daw nilang lumikas dun sa kanilang pinagmimitingan dahil napapaligiran na daw sila. Makagawa ng script talaga itong si Mike Defensor, ano? So, sabi sa balita, 18 Marines now in hiding due to security threats, sabi ng UPI. Sagot ni Gilberto Lamoay, sabi na hindi magtatagal, magtatago din tong mga to. Palabas lang nila na may threats sa buhay nila para makapagtago sila. Kala ko ba ipaglalaban nyo hanggang kamatayan ang pinagsasabi ninyo? Kung may threats sa buhay nyo, bakit ayaw nyo humingi ng Witness Protection Program? Di ba ang sabi nyo, totoo ang sinasabi ninyo? Parang si Orly Gutesa lang, maglalahad, tapos magtatago. Yung tipong manggugulo lang, tapos kinabukasan, magtatago na. Paano may maniniwala sa inyo sa Maleta series ninyo? Well, totoo nga naman. Porque nagkakabukingan na, lalo na at may mga nagkaso na sa kanila. Si Secretary Eduardo Año, si ex-Senator Sonny Trillanes, at ngayon, si Representative Laila de Lima. Ngayon yung patunayan na totoo lahat ng sinasabi ninyo. Huwag kayong magtago. Ang dami-dami ninyo eh. Hindi ba kayo kayang protektahan ng mga nagmamani-obre sa inyo? Humingi kayo ng protection kay Mike Defensor. Kayang-kaya niya kayong protektahan. And speaking of Sonny Trillanes, hindi ba isa sa akusasyon ng ex-Marines na to ay yung tila panunuhol ni Sonny Trillanes sa ICC? Sabi ni former Senator Antonio Trillanes, napakasimple lang yan. Kung kaya kong suhulan yung ICC, palagay nyo, hindi susuhulan ni Duterte yung ICC? Hoy, may punto, di ba? Sa dami ng pera ng mga Duterte, ang laki na nga ng nilabas nilang pambayad kay Atty. Kaufman eh. ICC pa kaya ang hindi nila kayang suhulan? Na kung 2 million ang naging suhol ni Sonny Trillanes, magkano kaya ang ibibigay ng mga Duterte? Komento ni Jamie Maso, tama si Trillanes, kung nasusuhulan ang ICC, di kaya din ni Duterte suhulan. Common sense mga didilis na tanga. Kay Kaufman pa lang na ang laki-laki ng bayad ng mga Duterte. Bakit pa sila magbabayad ng attorney kung pwede naman palang suhulan ang ICC? O, kita nyo? Tama yung sinabi ko kanina. So, ang ating mga kabataan ngayon, mauutak na. Alam nila kung ano ang totoo at kung ano ang mga fake news lang na pinalalabas ng mga DDS. At doon naman sa sinisigaw ng taong bayan na magnanakaw daw si Sara Duterte, lalo na doon sa issue ng confidential funds. Again, hindi po mawawala sa listahan si Rowena Guanzon. Sabi ni Attorney Guanzon, magnanakaw daw si Sara Duterte
Ano bang ninakaw sa atin ni Sara Duterte? Confidential funds. Makinig kayo sa akin dahil nag-COA commissioner ako. Ilang beses ko sasabihin sa inyong mga bobo kayo na hindi yun nakaw kung hindi niya ma-liquidate ng tama, which is na-liquidate naman niya ng tama. Na sinagot ni Lily May Hernandez, kung hindi ninakaw ang confidential funds para sa iyo, Buangson, nasaan yung confidential funds? Saan napunta? Ano ang nabili? Anong project ang pinaggamitan? At asan ang resibo na nagpapatunay na hindi ninakaw at binulsa lang? Madaling magsalita na hindi ninakaw, pero mahirap patunayan ang mga pinagsasabi mo na hindi nakaw ang ginawa niya dahil wala siyang resibo. O nga naman, Guanzon, sa panahon ito, hindi pwedeng puro laway lang. Dapat magpakita kayo ng resibo. At syempre, bilang pangwakas, nagsimula tayo kay Sara Duterte, siya rin po ang magtatapos ng ating listahan. Sabi po kasi ni VP Sara, hindi ako yung problema ng bayan. Ang problema ng bayan, korupsyon, kahirapan, kriminalidad, illegal na droga, kagutuman, na binara ni Joaquin Conrado. Paanong hindi ikaw ang problema? Isa ka din sa korap at may matibay na ebidensya at tumanggap ka pa ng pera sa illegal na pogo at sa mga drug lord. Mapanlin lang talaga ang demonyo. Gagamitin kayo ng mabangong salita para hindi mabisto ang pagkatao. O hindi nga ba ang sinabi pa ni Sara Duterte, problema daw siya ng administrasyon ni Bongbong Marcos, ni Lisa Marcos, ni Bongbong Marcos mismo, at yung anak ni Bongbong Marcos. Masyado naman bilib sa sarili itong si Sara Duterte. Ano ba akala niya? Umiikot ang mundo ng Pilipinas sa kanya? It is not all about you, Sara Duterte. But, isa ka sa problema. Real talk lang yan. Aminin mo man o hindi. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Aguila.